So guys, andito na nga pala tayo, no? So ngayon kung nakikita nyo, ay nakita nyo sila, nakatumpok-tumpok yung ating lupa. Kasi ito mismo nasa ilalim niya, hindi kasi siya masyadong tinatawag na buhagag na lupa. Yung lupa kasi rito sa bakanting lote medyo maputik at saka siksik. So kung magtatanim tayo ng mga naglalaman na pananim katulad ng kamote, baging, kamoteng kahoy, gabi, hindi siya maglalaman ng marami kasi hindi siya masyadong makakaano dun sa ilalim ng lupa dahil nga matigas yung lupa. Pero sa matigas yung lupa, malagkit siya, so hindi makaka-expand na ayos yung mga laman nila kung sakali. So konti. So ang ginawa ko sa nito, parang tawag rito yung raised bed. Yung nasa pinakaibabaw na lupa, magagawa ka ng box, tapos lalagyan mo ng panibagong lupa na medyo buhagag para at least makakaano. So ganun yung gagawin natin rito. So ito, dito natin itatanim yung kamoting kahoy. Tapos habang lumalaki siya, dadagdagan yung lupa para meron pag i-expandan yung magiging laman niya kung sakali. Tapos yun din sa may gilid, binuntunan ko na rin pag-ilid yung para lang may mapagpatungan tong buto ng ampalaya ligaw natin. Tapos pagka tumubo na siya, dadagdagan din natin ng lupa kasi hindi pa siya siksik dahil pagka diniligan mo yung bababa pa yung lupa. Ang purpose lang natin kaya nilagyan para makakapitan ng magandang lupa yung pagtutubuan nitong ampalaya ligaw. Tapos at the same time, kagaya nitong kamoting kahoy, dadagdagan din natin yung lupa hanggang sa pumantay na siya at masiksik na yung lupa niya. Okay, kunin ko muna yung ating kamoting kahoy. Meron pa pala ang trivia, no? Sa hindi pala nakakaalam na iba, lalo na dito sa mga Manila lumaki, kamoting kahoy nga pala, dalawang klase siya o dalawa yung kulay. Ito tinatawag na kamoting kahoy na dilaw, tapos yung isa yung puti. So ang kaibahan lang nila kasi mismo yung balat niya sa outer, kaya tinawag siya kamoting dilaw. Ito dilaw kasi to, yellowish yung kulay niya, yung pinaka ng balat. Pagka nakitingin mo lalo sa malayo, parang yellow gold. Pero yung tinatawag na puti, parang ang kulay niya is whitish gray, yung pinakabalat niya rito sa labas. Yun ang pinakakaiba nila. Tsaka pagka yung makikita mo yung pinakalaman, pagka yung ng balat niya, pag kiniscrape mo yung pinaka brown na ganito ng balat ng kamoting kahoy, yung second na layer niya, yung sa dilaw talaga. Yung sa puti, mas whitish, mas maputi talaga siya kaysa dun sa dilaw ang kulay. Yun ang pagkakaiba nila. Pero wala namang parehas, di naman magiging lahat. Pag sinasabi nila pagka yung baliktad, yung lagay mo ng kamoting kahoy, nakakalason. So yun nila para malaman mo kung alin yung pataas, yung nasa baba. Kung nakita nyo yung mga nodes niya, ay makikita nyo naman yung pattern niya pataas, tsaka nakatingala. Kasi pag ginanyan mo siya, pababa yung ng pinaka ng dahon, yung pinaganuhan ng duktungan ng dahon. Kasi ayun, pag ininom mo siya, lalabas yung pababa. So ganyan yung yan, ang purpose ng pataas. Ang gagawin natin, pa-slant natin. Ang gawin natin, bali nahatok siya ng 12 piraso. Bubuhay naman siya, isang dangkal. Kulang isang dangkal. Buhay naman na to. Dahil nila yung isa ng pertanim ng iba, yung ba ginagawa? Pahiga. Yung iba medyo pa-slant. Gawin na natin yung pa-slant. So ano natin, tigda dalawa. Bali 12 piraso to. Makakaroon tayo ng 12 puno na tigda dalawa. Yun ang magiging natin. So ito, tatanim na natin
So ayan, naitanim natin siya. So ito naman ang gagawin natin ngayon. Tatanim natin yung ating mga ampalaya. So check natin kung ilang piraso to. So ito naman na ito. So ang gagawin natin sa bawat lalagyan natin ng tigagatlo. So ayan guys, naitanim na natin sila. Kung nakikita nyo, ayan no, may mga tulos siya. So para pag biniligan natin, alam natin na andyan sa tapat niya yung nakatanim natin na ampalaya. So ngayon ang gagawin natin, didiligan na natin to. At pagkatapos nun, pahinga na tayo muna kasi medyo mainit na. Hinihingal na po ang inyong Kuya George Clowney. So hanggang dito na lang muna guys. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa akin at sa papaganda natin nitong ating mini garden. So update ko ulit kayo sa ating mga follow up na videos. So maraming salamat nga po ulit at God bless.